Hello, magandang araw po naman po sa inyo lahat. Narito na naman po tayo sa another na segment ko na ipapaliwanag ko yung tungkol po about sa mga OPM artists like my idol. Personal favorite idol na local is Sharon Cuneta at iba pang mga artists. Sana po pakinggan niyo yung aking mga vlog, itong aking mga natatanging mga collection na sana po hanggang sa dulo po ay tapusin niyo po ang video dahil kahit pa paano po nakakakuha din po kayo ng dulot ng impormasyon about po sa mga artista na naririnig niyo po sa social media, sa telebisyon at mga sikat na artistang sa show business na ganito pala sila, ganyan pala, ganyan, whatever. Sana po hanggang sa dulo po, sabayan niyo po ako na pakinggan to at i-subscribe na rin po ninyo at tulungan niyo po akong ma-notification bell din ako para sa sunod na din na mga ibang video na makagagawa din po ako nung mga kagustuhan po ninyo, yung mga gusto po ninyong ipatrabaho sa akin, charot, or yung ipa-info, pwede din naman po, nandito lang naman po ako para sa inyo. Kaya simulan na po natin yung mga artistang aking ipapaliwanag at information or trivia. Okay? Hati na po tayo. Si Sharon Cuneta, ito po yung isa sa mga favorite kong artist. Hindi ko naman siya kapanahunan but lumaki kasi po ako na ang nanay ko nanonood ng mga Sharon Cuneta at idol niya din si Sharon Cuneta. Kaya nakakalagay na din sa isip ko yung mga songs niya, naririnig ko, kinakanta ng mama ko at may mga compilation si mama ng vinyl, tsaka mga cassette tapes at iba pang mga CD na nabili ni mama na wala akong choice kundi pakinggan. Kaya doon ko na-admire talaga si Sharon na napaka the best talaga, napakatibay talagang artista sa larangan ng showbiz ni si Sharon Cuneta. Kaya isa si Sharon Cuneta sa mga hinahangaan ko kahit hindi ko siya kapanahunan. Tingnan mo siya, napaka-sexy pa niyan, hindi pa siya dito mataba. Napakaganda talaga ni Sharon Cuneta. Kaya isa si Sharon sa mga premiadong artista na malalaking pangalan sa industriya na talaga iconic, yung megastar. Okay? So, ito yung album niyang For Broken Hearts Only nung time na yun na nagkaroon siya ng mga problema sa pag-ibig, pagkahiwalay nila ni Gabby Concepcion at mga iba pang artista na na-involve sa kanya na hindi tumagal. Nagkaroon siya ng compilation ng producer, parang ginawan siya ng producer ng For Broken Hearts Only. Napakaganda ng loob ng For Broken Hearts Only kasi yung ibang songs dito related din sa akin eh. Pinapakinggan ko to eh. Kimama tong cassettes but ako na yung nagmana eh. Sa katagalan din naman naging luma na din yung niya, yung niya. Pero napakaganda pa rin po ng niya, ng loob. Hindi siya masyadong ganito lang talaga yung inlay niya sa loob. Kung titingnan natin dito sa loob, napakaganda talaga yung mga songs ni Sharon na piling-pili ko talaga hanggang ngayon. Kulang pa nga ito eh. Kasi may mga ibang CD si Mama Cassette na inano din ng baha. Kaya hindi ko na na-locate yung iba. Sayang, ngayon ko lang na-realize na mahalaga pala yun kahit ganun pala yung kaluma or kabulok-bulok. Kahit wala ka na, maganda din yung songs dito na kahit wala ka na, Make It Happen po, nagagandahan din ako. Hindi na muli, parang gano'n. Tapos patatawarin ba kita, kailan, maybe someday, at saka yung isa dito, pinaka-the best na gusto kong pakinggan parati sa radyo nung bata pa ako ay ang Parang Bang Baliw. Nang ikaw ay lumisan, natiray puso lamang na nagmamahal sa'yo. Diba? Ang ganda. The Sharon Cuneta Festival Hits, meron din niya si Mamang Video Okay sa BCD nung time na yun eh. Ayun yung BCD namin until now ngayon po, andyan pa rin. Sira na siya pero paayos lang eh. Can't Let You Walk Away, napakaganda rin, tsaka lumipas na mga tag-araw. Ang ganda talaga nito, hindi ko ito mapatatawaran na album nito kasi kung broken hearts ka or nag-i-emote ka sa mga nobya mo, ito ang the best na papakinggan mo, marirelate ka rito, kahit classic, napakaganda.
Second album na favorite ko na natago ni Mama noong 1982 pa siya, oh. May perma pa siyang 1982 talaga siya, oh. 1982. Talagang matagal na ito kay Mama, eh. Bata pa ako talaga, ito na talaga yung CD ni Mama na until na natatago ko ngayon, eh. Napakaganda pa yung album niya, Sunshine album. Hindi pa talaga siya luma, hindi pa siya sira. Pinaka-first album, ay pinaka-first itong mga na-record ni Mama, eh, na natatago niya pa talaga, pinaka-genuine fire, Sharon Cuneta. I think is 1982, Sharon Cuneta, Sharon in Love. Isa ito sa mga magagandang songs ni Sharon Cuneta na hanggang ngayon ina-admire ko, eh. Kasi nung pinakinggan ko to dito sa turntable namin, ang sarap pakinggan ni Sharon kasi ang linaw-linaw ng boses ni Sharon. Hindi siya yung Sharon ngayon nakapusko, huminga, kumanta, hindi yung boses hangin na sinasabi nila. Si Sharon, kung ano ang itsura niya, kung ano kaseksihan niya, kagandahan niya, maganda siya kay Casey pa. Yun din yung voice niya, napakalinaw ng niya, resolution ng kanta niya, yung parang mechanic yung songs niya. Napakaganda yung beat ng songs niya. Kaya hindi talaga ako masasabi si Sharon talaga isa lang sa pinaka-decente, pinakamagandang artista sa industriya, talagang decente. Parang hindi siya yung mga daring na artista, hindi siya yung mga bastos na siya. Talagang sophisticada looks, parang siya yung dating Sharon, di ba, mali. Parang sa Sarah Geronimo, parang ganon. Parang nakapagmana si Sarah Geronimo. Pero si Sharon talaga ang isa sa mga dissenting anak mayaman. Hindi siya talaga lumaki sa hirap. Pero yung mga pelikula niya, Bukas Lulod ng Mga Tala, Bituing Manining, parang kapobrehan. Pero sa totoong buhay, si Sharon yung bilyonarya. Ever since pa nung nasa teenager siya, talagang mayaman na talaga. Hindi siya talaga naghirap. Anak siya ng mayor ng Pasay. Kaya si Sharon in Love, isa ito sa mga favorite ko talagang binero na until na pinapakinggan. Kung papakinggan mo siya, magbabalik ka sa parang sa nakaraan sa mga 80s na mga damit, mga curly cord, mga stripe, tapos yung mga parang baston, saka sexy. Ang ganda ni Sharon, waving hair, talagang makikita mo ninyo sa sa Cinema One or sa BBO, makikita o sa TV si Sharon kung gaano kagandang artist at katibay, kahusay. PAMAS Award, Orion Award, Best Actress, talagang ng makalaklipas na panon. Hindi nakagaya yung mga anak niya sa kanya, sa magiging super duper artista niya talaga. Isa sa mga inahangaan kong magandang muka sa industriya ng show business si Sharon Cuneta kasi siya yung parang simply decente kong tingnan. Ang songs na favorite ko dito is Forgive and Forget. Forgiven, forget, ang ganda. Tapos anyone can see what he went to me, anyone, ganun, ang ganda, ang sarap. At saka yung kahapon lamang narito ang saya, may dalawang puso. Naging pelikula pa nga niya yung time nung kahapon lamang is ano ba yon? Forgive and Forget na movie nila. And so much in love with you, so much in love with you. Ang ganda, ang sarap din. Tapos isa ito sa mga napagandang bago ni-revive ni Rica Paralejo. Doon niya kasi si Angeli Bupil, eh. Kaya itong songs na ito, talagang iconic to sa kanya. Ito yung You are the nobody, you should know by now. Loving the look in my eyes, loving the way you smile when I say I wish you would stay. You bring on the best in me. Ganda. Tapos yung naririnig ko sa radyong Dipihit, alam mo yung radyong Transistor, yung kanta niyang My Only Love. Ang ganda din pakinggan, eh. Hindi ko masyadong ma-emphasize yung kanta kasi talagang the best yung album, ang vinyl ni Sharon. Until now, talagang rare, na very rare. Second is, isa ito sa natago ni Mama na galing sa lola ko na binili nila nung 1983, parang ganon. Ito yung ni Sharon Cuneta, Sharon High School, talagang the best. Pinaka-the best to talagang album ni Sharon Cuneta na until now hindi ko matatawaran na mayroon
merong autograph sa kanya na sinabi pa nga ni Sharon sa Boy, sa pastok ni Boy na mga talagang sarili niya talagang sulat, sarili niya talagang dedication sa, kasi uso nun ang Islam, noti, ang autograph, gumawa talaga siya, kinaglilagay niya, kinumpailit dito sa Sharon Cuneta. O, tingnan mo, ang ganda linaw pa. Ano to parang Sharon ni high school, pero greatest hits po siya, I think, kasi nilagay dito yung ibang mga songs na like high school life na high school, langis at tubig, tubig at langis, ang ganda, Mr. D, first album niya ito pero linagay na dito kasi greatest. Tapos mahal mo pa ba kaya ako sa ng puso ko, at nakita pa yung kanta ni Mama, paborito ni Mama na kahit maputi na ang buhok mo. May iba ko ditong kanta na favorite kong kinakanta ko sa video ko, yung itanggi mo, itanggi mo, at ako ay maniniwala lang sa'yo. Tapos, isa pa yung favorite kong kanta niya is hagkan at iyong pagmasdan. Ang sarap talaga. Sa Sharon na album to, sa second album niyang 1979, nilagay nito kasi greatest hits na to Tsaka yung Mahal, Santo Niño. Ay, favorite ko to, Santo Niño. Kinakanta ko to kasi may Santo Niño. Kaya ako mag-collect ng Santo Niño. Ang galak ng puso ko, ng buhat ng ibigin mo, buhat na. Santo Niño, Santo Niño, salamat po sa tulong ninyo. Diba? Alam mo, tas mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Tapos, sinong sinabi mo, ako ba? Ayoko na sa'yo, parang ganun. Ang sarap talaga, tsaka ang bata-bata pa ni Sharon talaga. Isa sa mga si Sharon, sa mga iconic talaga until now. Meron ako Sharon in Love na gaya doon na maliit, ito sa CD. Na bumili si Mama nun, compile it, luma na siya, andyan, may medyo ano na. Pero, hindi na siya gumagana, pero kinukulik ko pa rin kasi sayang Ito yung mga Sharon Cuneta acoustic live sa ngayon na to yung mga kumakata sumutod siya. Chos na yan Ano siya? DVD. Ito yung Sharon Cuneta When I Love. Isa sa mga songs na favorite ko ni Sharon na 19, parang mga kasagsagan ng mga kasikatan niya Yung ang ganda pa. When I Love, isa sa mga favorite kong album ni Sharon na yung bukod doon sa pagiging classic na mga album ni Sharon, like mga classic, ito yung parang magandang kanta ni Sharon na mga parang ballads yung mga songs like When I Love, Both Side Now, tapos Love and Give. Paborito ko ito, Mahal pa rin kita, at Give, Cry and Cry, tapos Starlight, Sindang Joey nila ni Casey. Titingnan mo, ang ganda talaga nung songs ng picture niya. Tapos meron pa siyang mukha, ang sarap, ang ng diba. Tsaka, Miming? Ang kulit-kulit mo, Miming, ha? Ang kulit-kulit mo. Ito yung Sharon in Love na isa sa mga favorite ko talagang tape CD. Ito, tips lang yung nabili ko. Pero naghahanap ako ng CD nito. Hindi ako nakakakuha Kasi ayokong bumili sa online kasi ang hirap, ang mahal, ang gagastos. Ito na lang yung natatago ko. Tama na to. At least meron ako. At ito naman yung Sharon ko, The Other Sides, meron din ako. Ang ganda din nito kasi ang gaganda ng mga songs dito. Kay Sarap Mong Kasama, Akala Ko ni Andrew E. At What's Loving You Was Like at All. Paborito ko to kasi ang sarap nito tignan, parang umiiyak ako ng kantang to. Kumusta Ka, Iduyan Mo, maganda din naman siya Napakaganda talaga ng ni Sharon, talaga napaka-sexy niya talaga Kasi Sharon sa mga idol ko talaga, tinatago ko to talaga, ang tagal na nito sa akin, 1985, 1986, ganun, whatever. Okay? At ito at hindi lang si Sharon Cuneta yung pinasikat niya sa buhay niya. Meron din naman siyang artist na dati niyang backup vocal na until now, siya, parang
Ano bang ibig sabihin yun kay Sharon Cuneta? Meron ako ito. Pinasikat niya, isa sa mga artist na maganda din, ang ganda din ng boses niya, pinasikat niya kasi dating backup vocal siya ni Sharon Cuneta ng mga panahon na yun, but nung siguro nagkataon din naman na parang gusto niya na rin magsarili kasi sikat din siyang artista, sikat din naman siyang personalidad sa industriya ng musika. Kasi nung time na yun, pero parang ang stepping stones niya, si Sharon Cuneta, dito siya nagsimula kay Sharon Cuneta. Kaya ipapakilala ko din sa iyo yung bago niyang, yung, ano ba yun? Tawag na wawala ako sa sarili ko, yung artistang to na minahal din ni Sharon at sobrang minahal din si Sharon. Katuwang ni Sharon sa pagkanta, ito sa mga backup vocal ni Sharon na walang iba kundi si Agot Isidro. Si Agot Isidro, since na trinay kong bumili ng tips nung sa kanya, ito yung first tip na binabili ko sa kanya. Ang ganda ng boses niya. Sabi ko, backup vocal ba ito ni Sharon? Ang ganda din pala ng boses. Hindi ko alam na backup vocal pala siya ni Sharon Cuneta eh. Pero alam mo, ang ganda ng mga songs niya sa loob. Nakaka-relate ako, parang nakaka-refresh. Kung gaano yung ano ng style ng mga ano sa loob ng pabalat ng album niya, ganun din siya. Ang sarap pakinggan to. Ito yung sa mga favorite kong tips ni album ni Agot Isidro kasi yan nandito yung songs na talagang may gusto kong pakinggan yung You Bring Me Out the Best, Bring Out the Best in every day, parang ganun. Ang sarap, talagang hindi ko ito matatawaran na album na to. And second na album na backup vocal ni Sharon Cuneta na meron ako na nakuli ko is ito, si Agot pa rin yung second album ni Agot Isidro na sa isip ko, alam kong mayroon ng iba. Ang ganda talaga, ang cute, ang ganda ng mga songs din nito. Kaya hindi every day I'm always thinking of you every day, na nais ko'y kapiling ka. Ang gaganda din talaga. Agot Isidro talaga, hindi ko din napatala bakit talagang naging backup vocal siya kasi ang gaganda din ng voice niya eh. Parang ano din naman siya, parang angel ang boses niya talaga, the best si Agot Isidro. Pero when hindi ko na siya kumakanta, hindi na siya talaga na umaarte na lang talaga siya. Talagang hindi ko din pagpapalit si Agot Isidro din. Backup vocal siya ng idol ko. At marami pa akong sa inyo ng mga iba pang artist. At yun nga. At ito naman po yung mga ibang artist na ipapakilala ko sa inyo para marami naman po kayong malalaman about patungkol dito po sa mga napapakinggan po natin sa radyo, na naririnig po natin sa YouTube or kung saan-saan pa naman ng mga radio station or ano ba yan, mga USB sa nadadaanan nating restaurant or mga parang boombox or barayli, ano bang yung sayawan or anything na mga na mga naririnig yung about sa mga streaming or whatever. Yung naririnig nyo, nadaanan nyo sa jeep, sa kotse, wala nang iba itong sana isa din sa mga marirelease nito. Ito yung napaliwanag ni Third. Ayan. Ariel Rivera. Si Ariel Rivera, isa sa mga nagagandahan ko din yung voice niya kasi parang hinaharana ka niya eh. Parang kapag nakinggan mo itong album niya na parang simple lang naman ang nais ang sarap talaga. Tsaka ang favorite ko pa sa kanya dito yung wala kang katulad, wala nang hihigit pa sa iyo. Diba? Ang sarap. Parang hinarang katapos yung sana kahit minsan ay mapansin ako. Tapos ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa. Ang sarap talaga, ang tibay ni Ariel Rivera, ang guwapo. Dating ex-devil ko ni Regine Velasquez, ang sabi nila eh. I think, parang comment. Ang pogi-pogi talaga niya, ang ganda, ang tikas-tikas talaga, ang macho-macho talaga ng mukha. Ng itsura ni yung kabataan siya. Ang sarap talaga maging moreno-moreno. I like Ariel Rivera, lalo na yung songs niya na sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin. Ang ganda. Tapos yung sana araw-araw ay Pasko. At di ba ang sarap. Kaya Ariel Rivera na kayo, Diyos ko.
At meron ako at connect ko pa rin to. Happy ako. Second is, wala, di ba, wala nang ibang maghahangad pa sa isa sa mga nakukitan kong artista sa industriya ng pelikula. Bila Morales, isa sa mga favorite ko siya kasi ang ganda ng mga voice niya, ang ganda, ang sarap pakinggan na Bila Morales eh. Parang tingnan mo, nagkaroon ako to noong 3rd year high school ako until now, ano na siya, punit-punit na siya Kaya inaalagaan ko pa rin siya until now kasi ano na siya, punit-punit na siya Diba? Idol ko kasi siya din. Isa din sa mga favorite ko siya yung tell me that you love me. Tell me that you need me. Ang sarap. Tapos, I like talaga Bina Morales Tsaka yung wala akong supangako sa'yo. Ipaglalaban ko. Diba? Pag Bina Morales, ganun talaga. Tapos, ikaw ang tanging dahilan kung kaya't ang puso ko'y umibig sa unang pagkakataon. Minsan na may diba? Tapos dati siyang nobya ni Robin Padilla sa Ang Utol Kong Hudlom. Isa sa mga favorite kong movie niya, Ang Utol Kong Hudlom. Diba? Ang ganda talaga. Tsaka yung Campus Girl, Dear Notes, hindi ako sa Dear Diary, hindi. Isa sa mga favorite ko talagang artist ito si Bina Morales. Tsaka sa Boys. At ito naman, isa din naman ito sa mga artistang sexy na hindi tumatanda, ageless, na talagang pasok sa banga sa karaoke. Isa ito sa hindi ko pwedeng ipagpalit. Kinakanta namin sa video ni Mama to kasi ang ganda ng boses niya, ang tigas-tigas. Walang iba, Jessa Saragosa. Iconic niya, parang di ko yata kaya pag sa buhay ko, di ba? Ang ganda pa rin ng cassettes ko. Tinago ko to, binigay to sa akin ng friend ko. Nung pumunta dun sa amin, hiningi ko talaga siya sa kapitbahay ko. Binigay sa akin until now, ang ganda talaga ng ano niya, di ba? 1997. Ito yung first album niya na gumawa lang siya ng album niya na pa-sexy siya kan time niya kasi sexy star siya Kaya lang nagpatok sa banga yung album niya kaya kinuha na ng masa kaya nakuha niya yung pagiging phenomenal diva kaya yun parang gusto niya lang ng kumanta yung parang bagang ang bango parang bibahat para pa-sexy lang niya shoot parang gano'n lang yung gusto niya pero hindi pumatok sa banga yung kanta niya ng Octo Arts kaya naging ano siya talagang big star dahil sa album na to yung Octo Arts nagkaroon siya ng ganang ang ganda talaga ang sarap pakinggan ng album niya yung di ba't ikaw ang siyang namulat sa aking mga mata di ba't ikaw ang sarap kasi I just can't help my feelings di that niya ang laki sila na do death I just can't help my feeling, okay? Isa si Jessa Saragosa sa napakagandang mukha ng industriya. Talagang sexy talaga. Isa ito sa mga favorite ko. Paano kaya, Cost I Believe, paano ba Amina, ang gaganda ng songs. Kaya pinapapakinggan ito, nadidream ko yung 1998, kapanahonan kong yung basta kabataan ko, ang sarap, naalala ko yung ex ko. Charot. Isa ito sa mga pinapakinggan ko sa Walkman dati na tinataga ko until pag naririnig ko tayo, naalala ko yung ex ko Wala na, may asawa na. Ito naman yung meron akong tagal na itong fruitcake hanggang umuso sa TikTok. Woods, Kerry Woods, meron ako, tinago ko lang. Sabi ko, oh my God, nagsikat ulit yung Woods, Kerry dahil sa TikTok. Kung titingnan mo talaga sila, asa na ka sila ngayon yung mga batang to yan, ang gaganda ng mga Kasi kasagsagan din nakapanahon nila yung Bana tsaka yung ibang mga dancer UMD, Universal Mission Dance. Sila naman yung mga girls pop ng time na yun Kaya lang hindi sila masyadong umusbong Ewan ko na. Pero hanggang ngayon naririnig ko pa yung Woods, Kerry Woods, Darling I love. Ang ganda ng pakinggan nito, pang teenage pop. Siya, ang dating niya. Sarap nito. Ang rare na to rare na. Kahit tinatago ko din, rare na. Wala, hindi mo na ito mahahanap. Bibihira na to What's scary. Ito naman na, ayan, ito sa mga kapanahunan kong batang 90s, Rica Paraleo. Isa sa, hindi ko na talaga ito pwedeng ipagpapalit si Rica kasi talagang, subok ko na talaga ito si Rica.
Subok, ang ganda ng tips niya. Oh, subok ko na talaga si Rika Paraleo. Oh, di ba? You ought to know by now, loving the look in my eyes, loving the... Kung si Sharon Cuneta nagkanta, ni-revive din niya ng 1998. When I say, ang TV siya eh, kasi gusto ko talaga si Rika eh. Idol ko si Rika, ang ganda ng mukha. Star Drama Theater President, inaabangan ko din dati sa ang TV. 4:30 na, Miski, ang TV Rika Parale, Antoy Nitos, Julina Magdangal, Lindsay Custodio. Kasarabay nito niya si Lindsay Custodio, na asa na ngayon, di ko na rin nakikita si Lindsay. Isa din so, alam ko na kung bakit lagi kang nasa isip. Di ba? Parang, kung titingnan mo yung ano niya, ang ganda pa rin, inaalagaan ko pa rin yung Star Record, wala na ang ABS-CBN ngayon, parang paano na eh. Dating kasikatan ng artista ang ABS-CBN, produkto ng mga stars, ano yan? Kaya, ang TV ngayon, Magic Circle, Star Magic, na ngayon, parang ganon. Julina Magdangal. At isa pa din na favorite kong artist na local na hindi ko din naman ipagpapalit is walang iba. Asa na ba yun? Parang nawawala siya sa kapilian ko. Where is my... Saan ba yun? Nasaan ka na? Nawawala siya. And then, ito din, yung kay Lindsay, kung meron si Lindsay na first album na My First, ito yung second album niya na Horizon, na parehas maganda, parehas yung mga magaganda dito, kasi maganda din yung Horizon niya eh. Ang Horizon niya kasi parang nag-matured na din siya sa Horizon, kasi ang ganda din kasi ng voice niya kaysa sa My First, pero maganda din yung My First. Ito yung second album niya talaga niya, ang ganda din ni Lindsay Custodio. Hindi na kumanta si Lindsay Custodio, hindi ko na rin naririnig ko lang tuwing Christmas, yung makanta niya yung makanta niya sa Christmas, meron si Lindsay Custodio. Kung titingnan niyo po doon sa mga station ng mga sa YouTube, makikita niyo isa din sa mga premier batikang artista, ang ganda ng boses na hindi mo din dapat ipagpapalit kasi talagang the best. Ayan. Ito yung Julina na, kasi pag Julina Magdangal, favorite ko talaga eh. Idol ko pag Julina. Meron nga akong Julina ngayon, no? Nakita mo yung poster ko, Julina, si Binel na style version. Ito yung pag Julina talaga, yung green CD nito, yung nawawala na yung tapes kasi ko. Nandun kasi sa isang store ko, ito. Ayan. Pag ganito talagang album, favorite ko talaga ito pag Julina. Kasi yung dito ko nakikilala si Julina eh. Kasi itong album na to ni Julina, ito yung pinaka the best sa akin, yung yung Laging Tapat, Tiil Ako, Tameme, Maaari bang alaman ko kung pinapos tutunay bang di na magdadalawang isip na ikaw, tas Paper Roses. Tapos yung Think About You, ang sarap. Kung bibili ka ng Julina, sabihin ko sa iyo, magandang lahat ng mga album ni Julina, but ito yung pipiliin nyo kasi nandito yung parang trademark ni Julina kung bakit siya nakilala ni Marvin Agustin, sila Love Ko Si Babes, ang ganda, Chuba Chuju. Dito, ito talaga, the best talaga itong album ko na para kay Julina. Ito naman yung compilation ni Julina, yung parang gumawa siya ng album na parang classic na Binil ang dating na ang sarap din, iba-iba din dito sa tunang Julinang to kaysa dito, iba sila. Ito parang mga love notes, ito yung parang reminiscence ng mga classical na ang dating niya yung and they call it Papila, parang gano'n, tas I cry, tas our crying times again, you gonna leave me. Diba? Parang sira-sira ang dating ng version ng Tigs. Parang akala mo yung parang pabalat ng parang Binil, mga antig-antig ang dating niya. O, tingnan mo, parang nakapang siya. Parang siyang, diba? Parang 1950s ang dating niya. Ang sarap din, parang bumalik ka sa nakaraan, kung papakinggan mo to, ang sarap, matibay, ang tibay-tibay ni Julina, at saka memorable sa songs ito ng year 2000, kasi ginawa itong antique na tong album ni Sharon ba sa akin? Ni Julina, masarap pakinggan.
Ito naman yung Julina Wish Come True, first album ni Julina na bago siya nagkaroon ng album na second na ito. Ito yung talagang ewan ko, hindi to siya Star Record kasi ano to, Universal. Sa Universal ito yung yung parang first album niya nang nasa MTV yan siya. Na hindi na-recognize pero ang ganda sa loob ng mga kanta kung aanuhin mo kasi ito pala yung sabi kong kasi bumili ako nito. Yung ate ko ang bumili nito, hiningi ko na lang sa ate ko to kasi yung ate ko nung high school ang ilag-ilag din naman niya yung kung masasabi ko lang sa'yo ang nanadana ng puso ko ang ganda din. Tapos yung ang favorite ko dito yung morning ito Where Are You Now? Nang umiiyak ako nito ng Where Are You Now. Ang ganda talaga. Ang ganda ng mga kasi teenage yung pop ng time na yun si Julina. Talagang ang ganda talaga ng mga mag-emphasize siya ng album kasi kung ano ang itsura niya, kikay-kikay, ganun din siya sa personalidad, mga ibong-abong Adarna, mga ganun-ganun ng time na yun. Kasi kung masasabi ko lang sa'yo ang nadarama ng puso ko, mapapansin, di ba? Yan. Kung si Carol Banawa, meron siyang si Julina, meron din naman. Naglalabanan sila ng time na yun kasi sila yung parang mga karaoke princess of the 90s. Yan. Rosel Nava. Napakaganda din naman na ni Rosel Nava kasi ang ganda na ng Bakit Nga Ba Mahal Kita? Tapos, ang gusto ko dito kay Rosel Nava yung Dahil Mahal. Isa din sa mga favorite ko nung nagkaroon ako nito, college na ako. Kasi favorite ko din naman to nung college ako, 1997, 1998. Ito ang bunit na nga yan. Tinatago ko pa rin nung nasa nasa BU ako at nag-transfer ako ng UST. Until now, dinadala ko to, pinapakinggan ko sa Walkman, talagang hindi ko ito malilimutan. Memorable to sa akin. Ang ganda ng mga songs. Do You Love Me? Parang mature ang dating ng mga kanta niya talaga. Mature si Rosel. Gusto ko yung mga kanta niya kasi mature siya pero ang sarap pakinggan yung If your smile, you face, yung nilibab niya yung you. I love Rosel, talagang Higher Ground, isa sa mga favorite ko album niya, Higher Ground. The best is si Rosel Nava. Tingnan mo yung niya, nakangiti siya, parang yan. At sa ngayon po, yun lang naman po ang akin. At meron naman po ako sa inyong ihahabol na ito po. Magbabalik po tayo sa yan. Ito naman po, kung sino naman pong nakapapakikilala na isa din na nakakagandaan kong Golden Boys na until lang narinig ko din po sa mga TikTok ang kanta niya. Carol. Si Carol kasi favorite ko yun na album niya kasi kung gaano kaganda yung niya, sabi ko sa inyo sa una kong vlog, kung gaano kaganda yung pabalat niya sa CD, yun din naman ang ganda ng boses niya sa loob. Kasi kung anong ma-emphasize siya, yung parang morning na parang may mga sunflower, tulip, parang mag-uumaga ang dating. Ang sarap pakinggan lalo na pag morning, papakinggan mo yung C-tapes niya, ang album niya. Ang sarap talaga ni Carol kasi 14 pa lang siya ng time nito, parang angel parang anghel yung boses niya kasi ang boses niya, kung gaano ka-emphasize yung sunflower, ganun din yung album niya, parang may pagkasuro sunflower din sa aking pagkakaalam kasi ang sarap pakinggan talaga kung titingnan mo ang loob, ang ganda talaga ng view, ang ganda din ng song sa loob, kung gaano kaganda yung nasa view, ganun din yung kalamig, ka-refresh yung kanta. Kung bumili na kayo, humanap kayo nito na compilation na ito kasi ang sarap talaga. Dito si Caro nakilala kasi parang studio album din dito parang gaya din na Lindsay Luan na gumagawa ng album kasi kasikatan din kasi more ang TV sila. Pero hindi makakalain na si Carol Banawa pala, ang ganda ng boses, ang lamig, ang sarap paulit-ulitin sa ang album na ito. Kaya hindi ko talaga ito pwedeng ipagpapalit kasi ginagamit ko din ito pag nag-outing ako or nagpapasyal ako or nag-educational tour. Ang sarap kasi parang gano'n yung I just can't tell
nung unang lumabas siya yung Till It's Time, ang ganda talaga. Umiiyak ako sa tuwa kasi ang ganda ng Till It's You in my mind, almost on the... May music video pa nga ito, nawawala na sa YouTube eh. Dati kasi may music video pinapakita sa ABS. Inabangan ko talaga. Idol ko talaga ito, lalo na to. Nung linabas yung, kasi sikat siya ang album niya, hindi lumuluma. Rinipackage siya. Ganun pa din yung pabalat sa loob. Ganun pa rin to, rinipackage. Ito na yung pagiging repackage. Hindi na maganda yung pabalat. Parang sinimple lang nila. Pero okay lang naman eh. Kasi, Carol yan na naman ako. Ni-repackage nila. Kasi rinipackage to dito, parehas lang naman ang loob ng kantang to, itong album nito, magkaparehas lang naman. Idinagdag sa repackage yung pinaka the best. Hanggang ngayon nadidikit ko sa mama ko, iingatan ka saan ka man naroroon. My Only Word, yun lang, hinaluan ng 3 songs. Kaya bakit ini-repackage siya, pero hindi siya binatured nila yung album, pero ito talaga yung original niya. Dinagdagan lang ng 3 dito sa repackage. Kaya the best po yung Carol Banawa, sabihin ko sa inyo. Hindi kayo magsisisi sa album na to. Kung bibili kayo ng album na Carol, bumili na kayo. Kasi ang sarap pakinggan. O, di ba? Ang ano ni Carol, ang ganda siya mangpusi. Nasa may Amerika na ngayon si Carol, may sariling pamilya na, doon na siya ng pamilya niya. Kumo-concert pa rin siya, pero sa TV, sa YouTube ko na rin nakikita eh. Ito naman yung Showtime Girl na talagang sa lahat ng anak ni Shasha Padilla, ito yung favorite ko talaga, si Karil. Ayan, ang ganda ng kanta niya. Ito, ang kanta niya, Angel of Mine, tapos ang ganda, isa sa mga favorite kong album talaga ni Karil. Wala nang iba. Hindi ko talaga siya ipagpapalit si Karil. Meron din akong kasit niya, no? Kung titingnan mo, ang ganda. May